La Loma Cemetery. Nandun naman po ngayon ang ating mobile journalist na si Denise Valdesancho para bigyan tayo ng update. Good morning, Denise! Kamusta ang sitwasyon dyan? Good morning, Diego, Angela. Actually, maulan na umaga sa inyong dalawa, no? Dahil kanina, nung bumisita ako dito ngayon sa isa sa matanda rin na sementeryo sa Maynila, ang La Loma Cemetery nga, maaraw kaninang bandang alas 9. Ngunit ngayong alas 10 ng umaga, actually, nagsisimula ng maging makulimlim ang ulap natin at pumapatak na paunti-unti ang ulan. Pero nung nag-ikot nga tayo dito sa La Loma Cemetery, actually dun sa mga pupunta dito, advisable na ang daanan ay yung stretch nga ng Rizal Avenue at Abad Santos Avenue dahil may mga iilang sinaradong daanan nga papunta dito sa sementeryo. Doon sa mga ipinagbabawal, katulad sa ibang sementeryo, unang-unang ipinagbabawal dyan talaga alcoholic beverages, mga patalim, any firearms, syempre sound system, videoke, at syempre kanina nabanggit nyo nga rin any form of gambling, mga baraha, mga nagmamajong, mga ambulant vendors, littering, at syempre flammable materials. Pero when it comes to yung pag-kumpiska nga dito sa mga nakausap kong opisyal, tiwala naman kasi sila dito sa mga dumadayo o bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Taon-taon naman kasi bihira lang naman daw ang mga pasaway dito na bumibisita. Kaya nung tinanong natin kanina, actually kaunti pa lang yung mga nakumpiska dito sa kaliwa ko. Ayan, kung makikita natin sa kaliwa ko, dito nakapwesto ang ating PNP, ilan sa mga naatasan para sa pag-check nga ng gamit ng mga bibisita, maging ang first aid station. At as of 10 a.m., nasa 700 na ang naitalang bumibisita dito sa entrance ng C3 dito sa La Loma Cemetery. Diego, Angela. Ano pa ba? May mga, kumbaga, may mga pasaway pa rin ba dyan nagdadala ng mga bawal na dalhin sa loob ng sementeryo? Sa ngayon, wala, at actually, yun nga, nabanggit ko na tiwala sila. Kapag dadaan ka dito, sisilipin nila yung bag mo. At nung natanong ko yung isa sa mga officer dito, wala pa masyado na nagpasaway o hindi sumusunod sa mga ipinagbabawal. At paunti-unti pa rin yung daloy o yung punta ng mga tao dito. Actually, kalmado pa dito, maging doon sa bahagi ng Manila. Dahil nga dalawang bahagi ito dito ngayon sa Caloocan at sa Manila, pareho kaunti pa rin o kalmado pa rin nalagay ng mga tao. Pero sa usapin naman kung ilan ang inaasahan sa Manila for today, ngayong 31, around 5,000 daw ang inaasahan nila. Maghapon yan, samantalang dito sa Caloocan dahil nga mas malaki, mas marami ang bumibisita, around 10,000 daw ang inaasahan o ina-expect nilang bibisita ngayon. Yes, Denise, of course, katanungan ng marami is yung mga pupunta dyan, paano daw yung routing scheme? Pwede daw magdala ng sasakyan or may parking area tapos may cut-off tapos maglalakad sila or may e-trike available to take them in? Dito ngayon sa pwesto ko, may mga iilang pinapayagan na sasakyan. Ngunit doon sa mga nakapaskil, as much as possible, iwasan ang paggamit ng sasakyan. Meron dito mga rumoronda, mas marami dito mga tricycle. Meron tayong toda dito, sa likod ko lang, pakita natin, ayan. Ayan, dyan may mga tricycle. Ito may mga iilang vendor na nakapaligid. Yan ang usually na ginagamit ng mga tao para ikutin to dahil malaki-laki nga itong La Loma. Pero as of the vehicles, dito sila mahigpit. Sa mga motor, meron silang naka-assign na space kung saan pwede mag-parking ng motor. Yan ang lagay dito ngayon. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Denise Valdesancho.